Hello mga kababayan. So guys, dito sa latest SWS survey, pang number 9 si Willie Rebillame. So guys, hindi naman sa galit ako kay Willie Rebillame. Nagagalit ako dito sa mamayang Pilipino na kababayan natin, di ba? Alam naman natin guys na na-interview si Willie Rebillame. Tinanong siya kung ano plataforma niya. Sabi niya wala pa. Doon na lang siya gagawa pagka nakapasok na siya o naging senador na siya. So in reality, wala siyang mabuting adhikain o panukala na nasa isip na ipinaglalaban niya kaya niya gustong maging senador. Bagkos nabubuking natin na kaya niya gustong maging senador kasi yung power, siguro nainggit to kay Robin Padilla, na kahit walang alam si Robin Padilla sa batas, ay pumasa na maging senador, no? Na ito yung dapat na iumpog natin yung ulo natin, no? Kung bakit naging senador si Robin Padilla, na lumalabas, wala naman pala talagang alam sa batas. Ito ang kaibahan kay Robin Padilla at saka kay Lito Lapid, no? Si Lito Lapid hindi nagsasalta kasi siguro ang motto niya, less talk, less mistake. Pero itong si Robin Padilla, kahit sa alam naman niyang hindi niya alam yung topic na yon, makuda. Lagi siyang nagbibigay ng opinion kahit na alam naman niya na walang sense yung opinion niya. So guys, itong si Willie Rebillame, pag naging senador to, kaawa-awa naman ng ating ang ating Senado. Alam niyo bakit guys? Kasi lumalabas parang naging popularity contest na lang tong ating Senado. Na yung kung sino man yung popular, basta trip niya na kumandidato, sa tingin naman niya mananalo siya dahil nga siya ay sikat. Ayun na lang mananalo guys. Ano na lang mangyayari sa ating lipunan yan sa gobyerno? Wala na mag-iisip para sa ikabubuti pa ng ating bayan o ng mamayang Pilipino. Kasi kagaya nito, biruin nyo, si Toto Kausing na matalino, siya pa yung tinuring ng COMELEC na nuisance candidate. Biruin nyo, parang yung matalino, siya pa yung naging panggulo. Yung may alam sa batas, siya pa yung yung ineliminate ng COMELEC sa mga pagpipilian natin sa pagkasenador. Pero itong si Willie Rebillame na tinanong in the first place, ano ba yung plataforma mo, walang masabi, 'di ba? Hindi man lang makapagbigay ng opinion. Halimbawa, may loopholes ang batas na to, kaya gusto ko sana maisabatas tong ganito, pang-kontra dito sa ganito. Wala, 'di ba? Halimbawa na lang, yung mga kunyari lang sa mga nangungupahan, at sa mga nagpapaupa. Alam niyo ba guys, itong mga ganito, may mga abusadong mga tenants, na ang loophole sa batas, pagka sila naman, halimbawa pinilit mo na magbayad, ikaw pa yung makakasuhan ng grave coercion, na pinipilit mo silang magbayad, di ba? Para sa mga ospital, di ba? May mga kaso na yung mga pasyente doon na serbisyo ng ospital, pag walang maibayad, hindi naman sila pwedeng panatilihin doon o i-detain. Diba? Yung yung habol naman, na syempre yung mga private hospitals, may mga pinasasahod yan, tapos gumamit din naman sila ng mga medisina para sa ikagagaling ng pasyente. Pag walang maibayad yung pasyente, bawal naman sila i-detain. So, ibig sabihin ko, dapat medyo tinatalakay yun. Kasi nangyayari pagka nakasuhan yung ospital ng coercion, grave coercion, yung ospital pa matatakot na mag-give way na lang, na makipagkasundo na lang doon sa pasyente. So, dito marami talagang mga naabuso. Ayun man lang sana mga panukala ni Willie Rebillame. Wala nga So guys, maraming pagpipilian na ipapalit kay Willie Rebillame na hindi nakapasok sa top 12. Kagaya nito,
Pang 13, si Pangilinan, asawa ni Sharon Cuneta. Alam nyo guys, si Pangilinan, kahit ganyan yan, no? Kasi tinataka na lang na parang hindi okay na senador to. Pero mas okay naman to kay Willie Rebillame. Unang-una na nga si Atty. Toto Causing, kaya nga lang hindi nga pinayagan ng COMELEC na mapabilang sa pagpipilian natin sa pagkasenador. So, ito pang si Abalos. Biruin nyo si Abalos, isang matino, no? Naungusan pa ng isang Willie Rebillame. Diba? Na alam naman natin na si Willie Rebillame, guys. Angas lang yan. Trip niya lang yan. Gusto lang niya magkaroon ng power, no? Natulad nung kay Robin Padilla. Si Bam Aquino, guys. Isang matino, pero pang number 15. Pang number 16 si Onasan. 17 si Dr. Willie Ong. Ibig ko sabihin, ito yung mga choices nyo para ipalit nyo kay Willie Rebillame. Tapos si Bosita, no? Dun sa One Rider Party List. Ngayon, nag-elevate na siya. Gusto na niya maging senador, no? Pwede rin to si Bosita para makagawa pa ng mga batas na papabor sa mga riding public at saka dun sa mga may-ari ng mga sasakyan din, di ba? So, itong si si Franz Castro, na isa rin na parang si Hontiveros, no? Matapang, maski si Sara Duterte binabangga para lang maipatupad kung ano yung tama, no? At kung ano yung naaayon sa batas. So, guys, maraming choices na pwede niyong pagpilian, no? Para wag maihalal tong si Willie Rebillame. Wala akong personal na hindi ako against sa personal sa kanya. Ang pinag-uusapan dito, yung kapasidad bilang senador na gagawa ng mga batas, di ba? Mag-o-oppose sa mga batas, kung ano yung sa tingin natin tayo mga Pilipino hindi tama, ganun din ba magiging boses niya? O baka si Robin Padilla din yan, na naglilingkod lang kay Duterte at kay Kibuloy at kay Sara Duterte. Ang boss kasi ni Robin Padilla, si Kibuloy, si Sara, si Digong, yung PDP. So, ayun lang guys, sinasabi ko sa inyo, no, na wag naman si Willie Rebillame, wala siyang magandang hangarin sa bayan natin. Mamili kayo sa mga sinasabi ko. So, Pangilinan, Abalos, Aquino, Onasan, Dr. Willie Ong, si Bosita, at saka si Franz Castro. So, dito na ako guys, and blessings everyone. Bye!